inaakala mong inosenteng bata lang siya, nagkakamali ka. Sa likod ng mga matang ito nagkukubli ang pinakabrutal na killer. Halos maubos niya ang kanyang pamilya at nakulong ng maraming taon. Hanggang sa makatakas siya. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ng suspense slasher movie na pinamagatang Halloween. Ang antagonist ng pelikula ay ang 10 taong gulang na si Michael Myers mula sa Illinois. Mahirap ang buhay niya sa bahay at sa paaralan dahil sa kanyang pagiging mahiyain at kakaiba. Ang masama pa nito, ang kanyang inang si Deborah ay isang stripper sa lungsod. Ang isang kakaibang bagay sa batang ito ay ang kanyang pagkatay ng mga hayop habang nakasuot ng Halloween clown costume. Ang kanyang pinakahuling biktima ay ang kanyang alagang daga. Isang araw habang si Michael ay abala, ang kanyang ina na si Deborah ay naghahanda ng pagkain para sa pamilya. Napag-alaman na ang kanyang kasintahan na si Ronnie ay maingay, mainitin ang ulo, alcoholic at agresibo sa kanya. Lagi niyang binabastos ang teenager na anak ni Deborah na si Judith at sanggol na anak na babae na si Boo. Ang sanggol ay palaging umiiyak kapag itinataas ni Ronnie ang kanyang boses. Samantala, si Michael ay bumaba at suot ang kanyang clown mask at ibinalita na ang kanyang alagang daga ay namatay. Inaliw siya ng kanyang ina at nangakong bibili ng bago, ngunit hindi na itanong ang sanhi ng pagkamatay ng daga. Sa sandaling iyon, sinabi ni Ronnie sa bata na tanggalin ang kanyang clown mask at nang tumanggi si Michael, hinatak niya ito sa kanyang mukha. Sa paaralan, nakatagpo ni Michael ang isang bully na nagngangalang Wesley Rhodes at ang kanyang kaibigan sa banyo. Pinahirapan nila siya sa pamamagitan ng pagtuya tungkol sa pagiging stripper ng kanyang ina. Nagalit si Michael at nagsisigaw habang nakikipaglaban sa kanila. Natapos ang kanilang alitan nang pumasok ang prinsipal sa banyo at sinigawan sila. Gayunpaman, sa galit ni Michael, pinagmumura niya ang prinsipal at lahat ng bata ay napunta sa detention. Hindi nagtagal, dumating si Deborah sa paaralan. Ngunit sa halip na pagalitan ang kanyang anak, sinigawan niya ang principal at tinawag itong irresponsable. Dahil sa pagkabigla, ipinaunawa niya sa principal na si Michael ay isang special child at may appointment kay Dr. Sam Loomis na isang child psychologist. Ipinakita ng doktor kay Deborah ang ebidensya ng pang-aabuso ni Michael sa mga hayop at ipinaalam sa kanya na ang kanyang anak ay nagpapakita ng mga palatandaan ng sociopathology. Lumalabas na natagpuan ng prinsipal ang isang patay na pusa sa bag ni Michael sa paaralan. Natuklasan din ang isang koleksyon ng mga larawan na nagpapakita ng iba't ibang pinsala sa hayop. Binanggit ni Dr. Loomis na ang mga ito ay mga babala at isang magulong pag-iisip lang ang maaaring matuwa sa gayong mga marahas na gawain. Samantala, tumakbo si Michael mula sa paaralan at nakita ang bully na si Wesley sa kakahuyan. Walang anu-ano ay hinampas niya ito ng malaking sanga ng puno. Nang bumagsak si Wesley, ibinuhos ni Michael ang lahat ng kanyang galit at pinagpapalo siya. Si Wesley, na nahihirapan at lumuluha, ay nakiusap kay Michael na itigil ang pananakit sa kanya. Gayunpaman, ang halimaw na bata ay naging mas agresibo at nauwi sa pagpatay kay Wesley. Dahil Halloween ng gabing iyon, umuwi si Michael sa bahay at hinihintay ang kanyang kapatid na si Judith na samahan siya sa trick or treat. Sinigawan din ng kanyang ina si Judith na alagaan ang kanyang kapatid dahil papaalis na ito para magtrabaho. Gayunpaman, walang intensyon si Judith na samahan si Michael. Pag-alis ng kanilang ina, dumating ang kasintahan ni Judith na si Steven at umakyat sila sa itaas upang magsaya. Iniwan nito si Michael na mag-isa at masama ang loob, kaya lumabas siya at nagsuot ng kanyang maskara. Ngunit bumalik siya pagkaraan ng ilang sandali at natagpuan ang kasintahan ng kanyang ina na si Ronnie na natutulog sa isang upuan. Ito na ang tamang pagkakataon para sa malademonyong bata na maghiganti. Itinali niya ang lalaki sa upuan gamit ang duct tape at tinapos siya gamit ang isang butcher knife. Makalipas ang ilang sandali, ang kasintahan ni Judith na si Steven ay bumaba para gumawa ng sandwich sa kusina. Nang makita siya, kumuha si Michael ng aluminum bat at hinampas siya sa likod ng ulo. Bumagsak si Steven sa sahig na nangingisay at pinanood siya ni Michael saglit bago pinagpatuloy ang paghampas hanggang sa siya ay mamatay. Matapos nito, umakyat si Michael sa itaas at nakita ang kanyang kapatid na si Judith
na natutulog sa kanyang silid. Hinubad niya ang kanyang clown mask at isinuot ang malaki at puting Halloween mask ni Steven. Tumalikod siya at nabalisa nang makita si Michael sa kanyang silid at hiniling na malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Nang hindi siya sumagot ay sinampal siya nito. Napuno siya ng galit at sinaksak ni Michael ang sariling kapatid sa tiyan at pinatay ito. Nang ang kanyang ina ay bumalik mula sa trabaho, natuklasan niya siya na nakaupo sa harap ng porch kasama ang kanyang sanggol na kapatid. Galit siyang nagtanong kung bakit siya ay nasa labas. Nanatiling tahimik si Michael habang maririnig ang mga sirena ng pulis sa background. Kinabukasan, hinatulan si Michael ng first-degree murder at nakulong sa mental hospital sa ilalim ng pangangalaga ni Dr. Loomis. Sa kabila ng mga pagpatay, si Michael ay nagpanggap na inosente at sinabing wala siyang naaalala. Linggo-linggo siyang binibisita ni Deborah, ngunit mukhang lumalala si Michael. Lumipas ang ilang buwan at patuloy siyang nagsinungaling sa mga doktor. Sa isang session kasama si Dr. Loomis, ipinakita sa kanya ni Michael ang bagong maskara na ginawa niya para sa kanyang sarili. Isang araw, binisita siya ng kanyang ina pagkaraan ng mahabang panahon at sinubukan siyang kausapin. Gayunpaman, si Michael ay tahimik at mas malala kaysa dati. Ipinakita niya sa kanya ang isang lumang larawan niya at ng kanyang sanggol na kapatid na babae sa pagsisikap na pasayahin siya. At pinayuhan siyang isabit ito sa kanyang silid. Ngunit ang masamang bata ay patuloy na nanahimik. Pagkatapos ng appointment, iniwan ni Dr. Loomis si Michael sa pangangalaga ng isang nurse habang si Deborah ay lumabas ng sanitarium. Ito pala ay isang masamang ideya. Dahil nang ang dalawa ay maiwan, si Michael ay naging agresibo at sinaksak ang nurse gamit ang isang tinidor hanggang sa mamatay. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Deborah at ng doktor ang pangyayari at hindi sila makapagsalita. Si Deborah ay lubos na nabalisa ngayong nakita na niya kung ano ang tunay na magagawa ng kanyang anak. Si Deborah ay bumalik sa bahay at nanood ng mga lumang video ni Michael noong siya ay isang maliit at inosenteng bata pa. Maluhaluhang inalala niya ang mga araw na iyon at iniisip kung siya ay isang masamang ina. Sa huli, hindi na niya kayang tiisin ang sakit at tinapos ang sariling buhay. Ang pelikula ay tumalon matapos ang 15 taon. Si Michael ngayon ay isang malaking tao at nananatiling nakakulong sa sanitarium. Hindi siya nagsalita mula noong huling pagpatay niya at ginugol ang karamihan ng kanyang oras sa paggawa ng mga maskara. Si Dr. Loomis ay sumuko na rin sa paggamot sa kanya at sa halip ay nag-publish ng isang libro kung saan binansagan niya si Michael bilang isang walang katubusang kasamaan. Isang gabi abala si Michael sa paggawa ng mga maskara nang dumating ang 2 janitor sa kanyang selda at nagsimulang abusuhin ang isang babaeng preso. Hindi nag-react si Michael at patuloy na ginagawa ang kanyang trabaho. Ngunit nang matapos na ang mga janitor, siya ay bumangon. Kinuha ang isa sa kanila at hinampas siya sa mesa. Pagkatapos ay pumunta si Michael sa isa pa at pinugbog ito bago inihampas ang ulo sa dingding. Inalerto ang gwardiyang si Ismael na nag-alaga kay Michael mula pa noong siya ay bata pa. Di nagtagal, dumating si Ismael sa cell block at natuklasan ang mga duguang katawan na nakahandusay sa sahig. Sa sandaling makita niya si Michael, napagtanto niya kaagad kung ano ang nangyari. Sinubukan niyang akayin si Michael pabalik sa kanyang selda, ngunit malupit siyang pinarusahan nito at tinapos siya gamit ang isang telebisyon. Kasunod ng massacre, tumakas si Michael mula sa asylum at handang magdulot ng higit pang kaguluhan. Sa susunod na eksena, dumating siya sa isang hintuan ng truck at nakipag-away sa isang driver. Ilang beses niyang hinampas sa dingding, ang driver na kalaunan ay namatay. Pagkatapos ay ninakaw ni Michael ang damit ng driver at itinapon ang suot niya. Sa sumunod na umaga, araw ng Halloween, bumalik si Michael sa tahanan ng kanyang pamilya sa Haddonfield. Nanatiling abandonado ang lugar mula nang mamatay ang kanyang ina. Pagdating doon, kinuha niya ang kanyang paboritong butcher knife at maskara. Samantala, ipinakilala tayo kay Laurie Strode, isang model student sa kolehiyo mula sa Haddonfield. Isang araw, inutusan siya ng kanyang ama na isang ahente ng real estate na maghatid ng ilang papeles sa dating tirahan ng Myers na siyang tahanan ni Michael.
Lumalabas na sinusubukan ng kanyang ama na ibenta ang lumang bahay ng Myers na pinaniniwalaan ng mga lokal na pinagmumultuhan. Gaya ng inutos, iniwan ni Lori ang mga papeles doon at umalis. Ngunit nakita siya ni Michael at naging mausisa ito. Pagkatapos ay sinundan niya siya sa kolehiyo at nagmatsyag sa kanya. Dito, malalaman natin na si Lori ay madalas na nag-iisa at ginugugol ang karamihan sa kanyang oras sa pag-aalaga sa isang kapitbahay na 10 taong gulang na batang lalaki. Sa kabaligtaran, ang kanyang matalik na kaibigan, sina Linda at Annie, ay mas sikat at minamahal sa buong paaralan. Nang gabing iyon ng Halloween, kinumbinsi ni Annie si Lori na bantayan ang kanyang anak na si James upang siya at ang kanyang kasintahan ay makapaglibang. Sa kabilang banda, sinamahan ni Linda ang kanyang partner para sa isang party sa dating tirahan ng Myers. Si Michael na nagkataong naroon din ay napansin ng dalawa. Nang ang kasintahan ni Linda ay umalis para magbawas at kumuha ng beer, inatake siya ni Michael at pinatay kaagad. Matapos ay isinunod na rin si Linda. Pagkatapos nito, pumunta si Michael sa bahay ni Lori kung saan pinatay niya ang kanyang mga magulang. Sa sandaling umalis siya para sa kanyang trabaho sa pag-aalaga ng bata. Ang kanyang pagkakalat ng lagim ay di natapos doon dahil patungo naman siya sa bahay ni Annie kung saan siya ay nagsasaya kasama ang kanyang boyfriend. Brutal na tinapos ni Michael ang lalaki at pagkatapos ay pinilit ang sarili kay Annie. Pagkaraan ng ilang oras dumating doon si Lori kasama si James at natuklasan ang traumatikong eksena. Nanginginig ng husto si Annie habang nakasabit sa kisame ang katawan ng nobyo. Biglang lumitaw si Michael sa lugar at sinimulang salakayin si Lori. Siya ay nakatakas ngunit hindi nagtagal ay sinundan siya nito at tinambangan. Samantala ang pagtakas ni Michael ay naiulat kay Dr. Loomis. Siya ay galit na pumunta sa Haddonfield at nakiusap sa lokal na sheriff na kilalanin na si Michael Myers ay bumalik at lubhang mapanganib. Agad na tinawagan ng sheriff si Lori upang tanungin kung nasaan siya, ngunit hindi niya ito nasagot. Pagkatapos ng kaunting pagsasaliksik, sa wakas ay nalaman niya ang katotohanan. Si Lori pala ay kapatid ni Michael at siya ay inampon ng magpakamatay si Deborah. Napagtanto ng doktor na alam ni Michael ang katotohanan ito kung kaya't siya ay sumusunod kay Lori. Sa takot na baka siya na ang susunod na biktima, ang doktor ay gumawa ng desisyon na bisitahin ang tirahan ng Myers. Samantala, nalaman natin na si Lori ay buhay pa ngunit siya ay nabihag. Ibinaba ng psychopath ang kanyang kutsilyo at iniabot sa kanya ang larawan nilang dalawa noong maliit pa sila. Ngunit si Lori ay tila hindi naiintindihan o naaalala ang anumang bagay dahil siya ay isang sanggol pa lamang noon. Habang hindi siya nakatingin, nagawa niyang saksakin si Michael sa leeg at tumakas sa likod bahay. Gayunpaman, di ito nakaapekto sa kanyang malaking katawan. Pagkatapos ay hinabol si Lori ng kanyang kapatid na psychopath. Nakalaunan ay naabutan siya sa walang laman na pool. Sa kabutihang palad, nagpakita ang doktor sa tamang oras at paulit-ulit na nagmakawa kay Michael na huminto. Nang hindi ito gumana, binaril niya ang psychopath ng maraming beses sa likod. Pagkatapos nito, sinubukan ng doktor at ni Lori na tumakas ngunit himalang bumangon si Michael na basag ang windshield at hinila si Lori palabas ng kotse. Tatapusin na sana niya siya ngunit nagsimulang magmakaawa ang doktor na palayain siya. Nakapagtatakang sumuko si Michael at ibinigay si Lori sa kanya. Ngunit sa sumunod, sinunggaban niya ang doktor at brutal na pinatay sa pamamagitan ng pagdukot ng kanyang mga mata. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kinuha ni Lori ang baril at tumakas. Sinundan din siya ng psychopath at kalaunan ay na-corner sa bahay. Pagkatapos ay hinarap niya siya sa bintana at pareho silang nahulog. Ilang sandali pa, nagising si Lori sa ibabaw ng isang walang malay na si Michael. Pagkatapos ay itinutok niya ang baril sa kanya at nagpaputok ngunit bigla itong nagising at hinawakan ang kanyang pulso. Sa kabila nito, nanatili si Lori at nagpaputok pa sa kanya ng ilan pang mga putok. Nagtapos ang pelikula ng si Lori na naliligo ng dugo ng psychopath at sumigaw ng sumigaw. Patay na si Michael Myers sa wakas. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba
At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.